Thanksgiving Day 2020. Habang ang bawat pamilya ay nagtitipon-tipon upang magdiwang ng pasasalamat at kasiyahan, isang malupit na trahedya naman ang sumalubong sa pamilya ni Alexis, isang 26 years old social media influencer at aspiring model mula sa Texas. Misteryoso itong naglaho at umalis ng walang paalam kanino man. Hanggang sa makalipas ang isang araw, natagpuan na lamang ang hubad na bangkay nito sa gilid ng kalsada. Malinis at maayos itong inilatag sa damuhan at walang bakas ng anumang sugat. Kinalaunan, napag-alamang namatay ito mula sa pagkakasakal. Ngunit sino ang walang awang papaslang kay Alexis? Sa pagtugi sa sospek, anong mga lihim at kasinungalingan ang mabubunyag? Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Alexis Sharkey Murder Case. I saw the comments. Someone asked me how I do my messy buns so fast. So I wrote a little rhyme, a song. Here we go. You're gonna take all your hair in your hands. Okay, grab it, caress it. For the love of hairspray, don't yank it. Okay? You're gonna grab it. You're gonna go in this hand, in this hand. Now we grab our rubber band, flick the wrist and grab the rest. Now our messy buns in check. No tucking, no fixing, no primping. If you can't do it on the first try, you might as well just start over. This one's not that great, but practice makes messy people. I don't think that's the same. Isinilang si Alexis Leigh Sharkey noong February 6, 1994 sa Warren, Pennsylvania. Panganay ito sa 3 magkakapatid na babae. Lumaki ang mga ito sa isang may kayang pamilya. Mula pagkabata, ibinigay ng mga magulang na Alexis ang lahat ng kanilang pangangailangan upang makamit ang tagumpay sa buhay. Hindi lamang magandang mukha at pabulosong personality ang taglay ni Alexis, kundi napakatalino rin ito. Kaya naman lahat ng nakakasalamuhan nito ay gustong-gusto ito. Inilalarawan ito ng kanyang mga magulang bilang taong adik sa pag-aaral. Nagtapos si Alexis ng high school sa Youngsville noong 2012 at graduate ng summa cum laude sa University of Pittsburgh noong 2016. Kung saan nag-major ito ng biology education at kumuha ng 2 minors sa nutrition at psychology. Hindi maipagkakaila ang passion ni Alexis sa physical at mental health. Interesado ito sa self-improvement at cosmetics. Nang magtapos ng kolehiyo, nagpa siya itong magpahinga ng 1 taon bago pumasok sa seryosong career. Kaya naman noong 2017, lumipat ito sa Houston, Texas. At doon ay nag-part-time ito sa Twin Peaks. Ang restaurant na ito ay mahahalin tulad sa Hooters kung saan ang mga servers ay nakasuot ng maikling damit habang naghahatid ng order sa mga customers na nanonood ng sports. Dahil sa angking karisma, maraming kalalakihan ang hindi naiwasang mabighani kay Alexis. Malaking tip ang nakukuha nito araw-araw mula sa mga parokyano. Bukod sa malaking kita, na-enjoy rin ni Alexis ng husto ang pagtatrabaho sa Twin Peaks dahil sa mga kasamahan nito. Marami itong naging kaibigan at isa na rito ang kanilang regular customer na si Tom Sharkey. Parati itong bumibisita sa kanilang sports bar upang mag-chill, kaya naman sobrang close nito sa mga staff roon. Si Tom ay popular sa mga kababaihan sa Twin Peaks. Matipunong pangangatawan, palakaibigan at napakagalang sa lahat. Mahilig itong magbiro sa mga staff. Hindi nagtagal, early 2018 nang makaagaw ng atensyon ni Tom ang nooy 23 years old na si Alexis. Si Tom ay isinilang sa Fort Myers, Florida noong January 22, 1971. Divorce na ito, subalit mayroon itong isang anak mula sa unang asawa. Sumasahod dito ng malaki sa kanyang trabaho bilang consultant sa oil fields. Mahilig itong mag-travel at maingat sa kalusugan at katawan gaya ni Alexis. Dahil sa mga parehong interes, mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Tom at Alexis. Kahit pa nga 20 taon ang pagitan ng edad nilang dalawa, hindi ito naging hadlang upang mabuo ang kanilang romantic relationship. Sa loob ng maikling panahon, naging magnobyo at magdobya ang mga ito. Mula sa kanilang mga sweet travel photos online, makikita kung gaano kasaya ang relasyon ni Tom at Alexis. Hindi maitatanggi na match ang kanilang personalidad.
Hindi nga nagtagal, na-engage ang mga ito makalipas lamang ang 1 taon mula nang magkakilala at di kalauna na ikinasal. Tumira ang newlywed sa Houston upang magsimula ng bagong buhay bilang husband and wife. Nang mga panahong yun ay nag-resign na rin si Alexis sa sports bar at napadpad naman sa networking company na Monet. Ito ay isang uri ng multi-level marketing business kung saan nagbebenta ang mga ito ng produkto at nagre-recruit ng mga tao na sumali sa kanilang negosyo upang kumita. At para makahakot ng mas maraming prospects, ginamit ni Alexis ang social media upang ipromote ang kanyang business. Ginawa nito ang lahat upang makahikayat ng bagong partner sa kanyang bagong negosyo. Halos araw-araw itong nagpo-post upang maka-attract ng followers. Kinareer nito ang pagiging salesperson at influencer. Kaya naman sa loob lamang ng maikling panahon mula nang mag-sign up sa Monet, nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Mabilis nitong narating ang mataas na posisyon bilang executive director. Kumikita ito ng $34,000 kada buwan. Upang malampasan ang kanyang target sales, lalong nag-effort si Alexis sa pagpapakita ng luxurious photos and video sa kanyang social media gaya ng mga private events sa yate at non-stop party and vacations. Nang mga panahong yun, habang dumaranas ng pandemic ang buong mundo, hindi ito naging hadlang upang makamit ni Alexis ang milestones na kanyang inaasam. Successful promotions ng kanyang hair, skin at wellness business, patuloy na pagdami ng followers online at halos nalalapit na rin ang 1-year wedding anniversary nila ni Tom. Iyon rin ang unang pagkakataon na magkasamang magse-celebrate ng Thanksgiving ang mag-asawa. Sa puntong yun, tila wala nang hahanapin pa noon si Alexis. Subalit isang araw, bigla na lamang itong naglaho. Hindi ito mahagilap ni Tom at ng kanyang ina. Alam ni Tom na may plano sina Alexis at ang nanay nitong si Stacy na magkita kasama ang iba pang kaibigan pagkatapos ng Thanksgiving. Subalit ayon kay Stacy, hindi pa nito muling nakakausap ang anak tungkol sa kanilang meet-up. Kaya naman nang ipaalam ni Tom na nawawala ito, agad nitong kinontak si Alexis. Subalit hindi ito sumasagot maging sa text man o call, kaya labis na ang pag-aalala ng mga ito. Samantala, ikwinento naman nito ang mga pangyayari ng gabi bago mawala si Alexis. Ayon rito, November 26, kababalik lamang ng misis galing sa holiday kasama ang mga kaibigan sa Mexico. Pagka-uwi, masayang nagsagawa ng romantic dinner ang mag-asawa. Subalit kinabukasan, November 27, bigla na lamang umanong nag-iba ang ihip ng hangin. Maghapon umanong nag-inom si Alexis. Hanggang sa nagpupumilit na umano itong lumabas at mag-drive ng nakainom. Kaya naman ang pigilan nito ni Tom, humantong ito sa pagtatalo. Subalit sa huli, hindi nagpatinag si Alexis. Pilit pa rin itong umalis sa kanilang bahay ng lakad. Nilinaw naman ni Tom na wala itong ideya noon kung bakit nagiinom si Alexis. Nang hindi umano umuwi ang misis kinabukasan, doon pa lamang niya ito hinanap sa kanyang mga magulang. Samantala, kahit ang mga kaibigan ni Alexis ay walang alam kung nasaan ito. Nakasama pa nila itong mag-celebrate ng Thanksgiving noong November 27. Si Alexis ang tipo ng tao na hindi basta-basta na lamang mawawala at hindi magsasabi sa kanyang mga malalapit na kapamilya at kaibigan ng kanyang kinaroroonan. Bukod pa rito, parati umano itong nag-a-update hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa kanyang social media. Palagi nitong hawak ang kanyang cellphone at lagi itong sumasagot sa kanila. Kaya naman ang hindi nila ito bigla mahagilap, malakas na ang kutob ng mga ito na mayroong nangyaring hindi maganda. Samantala, inireport na sa mga otoridad ang pagkawala ni Alexis. Noong November 29, nanawagan na rin si Stacy sa telebisyon upang hanapin ang anak. Noon ay 24 hours nang nawawala si Alexis. Panay post na rin ang mga ito sa social media upang mapabilis ang paghahanap at kumalat agad. Hanggang sa nakaisa na rin ang mga followers ni Alexis sa search. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, kasabay ng kanilang paghahanap kay Alexis, isang tawag ang natanggap ng mga otoridad mula sa city workers. Good.
Okay, I'm ready. Okay, so officers were dispatched to a found deceased female at the 1000 block of Red Hawk. This was at around 8 o'clock this morning. So it's a nude female, and that's all we have. We don't have any information on her yet, so if anybody knows her, give us a call. At this point, all we know is a white female, early 20s, and right now the medical examiner is working on getting an ID on her. It's going to be for case number 1581. Alas 8 ng umaga noong November 28, 2020, isang araw matapos ang Thanksgiving Day, isang report ang natanggap ng mga pulis ukol sa natagpo ang hubad na bangkay ng isang babae. Nagro-ronda umano ang grupo ng city workers nang madaanan sa gilid ng kalsada sa may damuhan ang paa ng isang tao. Nang silipin, bumungad sa mga ito ang hubad na katawan ng isang babae. Malinis ito at maayos na nakalatag ang katawan sa damuhan. Wala itong anumang tali at wala ring visible injuries. Kinalaunan, nakumpirma ng mga ito mula sa kanyang fingerprints at positive identification ni Tom na ang babae ay ang nawawalang si Alexis Sharkey. Dahil sa kawalan ng senyalis ng pananakit, ipinagpalagay noong una na posibleng nilason o kaya ay nagpakamatay si Alexis sa pamamagitan ng overdose. Hindi ito itinuring na homicide hanggat hindi pa dumarating ang resulta ng autopsy. Bagay na agad sinalungat ng mga kapamilya at kaibigan ni Alexis. Giit ng mga ito, hindi ka panipaniwala nakikitilin nito ang sarili. Dagdag pa ng mga ito, masaya at sobrang excited si Alexis sa kanyang future. Marami itong mga plano. Sa pagulong na investigasyon at interviews sa mga malalapit kay Alexis, walang sino man sa mga ito ang naging potential suspect sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, iisa ang bukang bibig ng mga ito patungkol kay Alexis, na ito ay happy, healthy at walang history ng pang-aabuso sa bawal na gamot. Samantala, bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ni Alexis. Marami ang nagmamahal rito at hindi makapaniwala sa masaklap nitong sinapit. Naglabas rin ng saloobin online ang pamilya at kaibigan ni Alexis. Ang mister naman nitong si Tom ay nagpost rin ng tribute sa kanyang yumaong asawa na tinawag nitong My World and My Everything. Sinabi rin nito na nakikipagtulungan na ito sa mga otoridad at kumpiyansa na mahahanap ng mga ito ang sinumang salarin sa pagpaslang sa kanyang misis. Sa patuloy na investigasyon, ilang mga spekulasyon at teorya ang nagsilitawan mula sa mga nakasubaybay sa kaso. Subalit hindi nagtagal, ilang mga malalapit na kaibigan ni Alexis ang lumapit sa mga pulis at nagpahayag ng kanilang suspisyon sa posibleng suspect sa pagkamatay nito, ang asawa mismo nitong si Tom. Ayon sa isang kaibigan na nakasama ni Alexis sa holiday trip sa Mexico, ilang araw lamang bago ito mamatay, isang lihim ang inamin nito sa kanya. Ayon kay Alexis, hindi maayos ang kanilang pagsasama ng mister na si Tom. Dagdag pa ni Alexis, hindi na silang mag-asawa na tutulog ng magkatabi sa higaan. Sa kabila ng kanilang beautiful love story na ipinapakita sa social media, may pagsubok na pinagdaraanan ng mag-asawa. Nananakit umano si Tom ng misis at masyadong mapangontrol. Nangangamba umano si Alexis para sa kanyang buhay. Katunayan, may mga pagkakataon pang sinakalito ni Tom hanggang sa mawalan ng malay at magising na lamang ito sa sahig ng kanilang banyo. Ayon pa sa kaibigan ni Alexis, habang nasa trip sa Mexico, nakaklose nito ang isang local DJ. Gayunpaman, hindi nito tinuloy ang anumang romantic o sexual na relasyon sa nasabing lalaki dahil ayaw nitong maging unfaithful sa asawang si Tom at sa takot na rin rito. Isiniwalat rin ni Alexis na pinag-iisipan na nitong mag-file ng divorce kay Tom at hindi ito lingid sa kanyang kaalaman. Mula sa mga impormasyong ito, higit na nag-focus ang mga detective sa relasyon ng mag-asawang Tom at Alexis. Nang pagtagpi-tagpiin ng timeline ng mga kaganapan bago mamatay si Alexis, natuklasan ng mga ito na kahina-hinala ang mga statement na binitawan ni Tom. Maraming inconsistencies sa pahayag at alibay nito. Una nang pinaghinalaan ng mga ito ang paiba-ibang istorya ni Tom nang mawala si Alexis. Sa simula, sinabi nito na nag-away sila ng misis bago ito umalis sa kanilang bahay.
Kinalaunan, binawi niya ito at sinabing wala silang anumang pinagtalunang mag-asawa bago ito lumayas. Sinabi rin itong nakaapak si Alexis nang umalis, subalit binawi ito at sinabing nakarunning shoes ito. Sa pangatlong pagkakataon, inihayag naman ni Tom na sumakay sa backseat ng isang itim na sasakyan si Alexis nang lumayas ito. Bukod pa rito, napag-alaman rin ng otoridad na si Stacy, ang nanay ni Alexis, ang unang nag-file ng missing persons report at hindi si Tom. Samantala, nang dumating na ang autopsy report ni Alexis, lumalabas na namatay ito mula sa pagkakasakal. Nakasaad sa cause of death nito ay strangulation at noon ay tinuturing na ito na isang kaso ng homicide. Mula sa resultang ito at sa malinis at maayos na pagkakalatag ng katawan ni Alexis, sa lugar nakitang-kita ng mga dumaraan, hinala ng mga detective may personal na connection ng salarin kay Alexis at hindi lamang basta random attack. Samantala, kinalaunan, napag-alaman na noon ay halos 2 linggo na ang lumipas, subalit hindi pa rin kinukuha ni Tom ang bangkay ni Alexis sa medical examiner's office. Makalipas ang 2 weeks na hindi nakakatanggap ng abiso mula kay Tom upang i-claim ang katawan ng misis, direkta nang tinawagan ng staff ang nanay ni Alexis upang siyang kumuha nito. Sa paglitaw ng mga impormasyong ito, tumibay ang paniniwala ng mga pulis na si Tom ang sospek sa pagpatay sa sariling misis. Ito ang natatanging tao na mayroong malinaw na motibo at oportunidad na gawin ang murder. Nang mga panahong yun ay unti-unti na rin itong nagiging mailap sa mga otoridad. Hindi na nakikikooperate si Tom sa mga pulis at tumangging magbigay ng DNA sample o sumailalim sa polygraph test. Nag-hire na rin ito ng lawyer na higit pang nagpalayo rito sa investigasyon. Sa kabila nito, maingat ang mga pulis na maghayag ng kanilang formal na konklusyon na si Tom ang kanilang primary suspect. Nagpatuloy ang mga ito sa pangangalap ng ebidensya upang mas mapatibay ang kasong binubuo laban rito. Matapos ang halos 1 taong investigasyon, kumpiyansa ng mga detective na sapat na ang hawak ng mga itong ebidensya upang makakuha ng arrest warrant kay Tom. September 29, 2021 nang makuha nila ang warrant dahil sa high-profile nature ng kaso at dahil na rin sa pag-iwas ni Tom sa investigasyon. Tahimik lamang ng mga itong kinuha ang warrant. Bagamat ang plano, kapag naaresto ito, formal na nila itong kakasuhan ng murder sa Harris County. Upang matukoy ang kinaroroonan ni Tom, nagpa-assist ang mga ito sa Gulf Coast Violent Offenders Task Force. Hanggang sa nalocate nila ito sa Fort Myers, Florida. Kaya naman dali-daling kinontak ng mga ito ang Marshals Fugitive Task Force sa lugar. October 5 nang tinungo ng US Marshals ang nasabing lugar at minanmanan. Nakumpirma nga ng mga ito na naroon si Tom. Namataan itong naglabas-masok sa bahay ng ilang beses. Kinabukasan, binalikan ng mga itong property upang tuluyan ng tugisin ang fugitive na si Tom. Subalit pagkarating ng mga ito, tila natunugan ito ng kanilang target. Dali-daling tumakbo si Tom sa hagdan paitaas. Hanggang sa maya-maya pa, isang malakas na putok ng baril ang narinig ng mga ito. Bago pa man tuluyang maaresto, inunahan na ni Tom ang mga otoridad. Nagpatiwakal ito. That task force of U.S. Marshals located Mr. Sharkey staying with a relative in Fort Myers at approximately 10 p.m. last night. They were able to make contact and establish that he was inside the residence. Mr. Sharkey avoided them, ran upstairs when he learned that law enforcement was there for him, and he took his own life using a firearm. Mula sa pagpapakamatay ni Tom, bigla ang nagwakas ang investigasyon na nag-iwan ng mas maraming katanungan. Bagamat ang pagpanaw nito ay nangangahulugan na kailanman ay hindi na ito haharap sa trial, naniniwala ang mga pulis na humawak ng kaso na sapat na ang kanilang ebidensya upang tukuyin si Tom Sharkey bilang nag-iisang taong responsable sa pagkamatay ni Alexis. Sa paglisan sa mundo, ang 2 taong tanging nakakaalam ng kaganapan ng mamatay si Alexis, bit-bit ng mga ito ang sikreto ng katotohanan.
Para naman sa mga nagmamahal kay Alexis, ang kamatayan ng killer nito ay simbolo ng isang closure. Bagamat hindi na nila kailanman makikita ang hustisya, ang tanging pinangahawakan na lamang ng mga ito ay hindi na magagawa pa ni Tom na makapanakit pa ng ibang tao. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.